Dahil sa papalapit na halalan 2025, patuloy ang mga isinasagawang hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang ligtas at payapang eleksyon. Kaya naman, nakiisa ang kapulisan sa sinagawang Unity Walk, Interfaith Rally at Covenant Signing. Narito ang report mula sa PNN correspondents mula Iloilo at Cebu. Panatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa nalalapit na national and local election 2025 ngayong Mayo, matagumpay na naisagawa ang Unity Walk at Peace Covenant Signing sa Kalinog, nito lamang ika-26 ng Marso taong kasalukuyan sa Mary Immaculate Parish, Poblasyon Ilaya, Kalinog, Iloilo. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Commission on Election ng Kalinog, katuwang ang Kalinog Municipal Police Station, sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Miles C. Diron, Hepe ng Kalinog MPS, kasama ang mga tauhan ng 602nd Company RMFB 6, 12 Infantry Battalion Philippine Army, Local Government Unit na Kalinog, simbahan at mga kandidato sa lokal na halalan. Nagsimula ang programa sa sama-samang pagmarcha ng mga nasabing kalahok na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa na sinundan ng taimtim na panalangin upang gabayan ang lahat ng kalahok sa kanilang pangako ng katapatan, integridad at kapayapaan sa darating na halalan. Nagtapos ang aktibidad sa isang Peace Covenant Signing na kung saan lumagda ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor bilang tanda ng kanilang pagsuporta sa pangakong tutuparin ng mga layunin na nasabing aktibidad. Layunin ng programa na itaguyod ang isang mapayapa, ligtas at patas na halalan sa pamamagitan ng sama-samang pangako ng mga lider ng komunidad, awtoridad at mga kandidato na iwasan ang anumang uri ng karahasan at tiyakin ang pagsunod sa batas ng eleksyon. Ang isinagawang Unity Walk at Peace Covenant Signing ay sumisimbolo sa pagkakaisa at kooperasyon ng iba't ibang sektor para sa isang mapayapang eleksyon. Pinapakita nito ang kanilang paninindigan na panatilihin ang isang malinis at patas na halalan sa pamamagitan ng pagtutulungan at respeto sa proseso ng demokrasya. Sa aktibong pakikilahok ng mga awtoridad, sundalo, pulisya at mga kandidato, na ipadama sa mga mamamayan ng Kalinog ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tapat at mapagkakatiwalaang eleksyon. Sa pagtatapos ng programa, isang mahalagang hakbang na itaguyod tungo sa isang maayos at mapayapang eleksyon. Patuloy na maninindigan ang kapulisan sa kanilang tungkulin na tiyakin ang kaligtasan ng bawat mamamayan at suportahan ang isang malinis at tapat na halalan sa 2025. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Ledlin Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na idinaos ang Peace Covenant Signing, makabagong halalan para sa makabagong Pilipinas 2025 sa Cebu Police Provincial Office Multipurpose Grounds, nito lamang ika-26 ng Marso taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel Jovito M. Atanasio, Acting Provincial Director ng Cebu Police Provincial Office, na dinlaluhan ng mga mahahalagang tagapamahala ng halalan, kabilang sina Ms. Rebecca de los Santos, CCMPEL Field Coordinator, Dr. Jesus Robelti Sastrillo Jr., DILG Provincial Director, at Attorney Marcel C. Sarno, Cebu Provincial Election Supervisor. Itinampok sa naturang aktibidad ang panunumpa ng mga lokal na kandidato na isulong ang kapayapaan at integridad sa darating na halalan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Colonel Atanasio na ang paglagda sa kasunduang pangkapayapaan ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang sagradong pangako, isang matibay na panata para sa tapat, patas at walang karahasang halalan, lalo na ngayong nalalapit na 2025 midterm national and local election, pati na rin ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Plebiscite o BARM-PE. Patuloy ang buong hanay ng kapulisan ng Cebu City Provincial Office sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at komunidad upang tiyakin ang isang ligtas, tapat at maayos na proseso ng halalan tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 7, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.